Ako ngayon at nagliw, Diyos, sa gitong pag-ibig. Purihin ka, O Panginoon. Purihin ka, O aking Ama. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa aking buhay. Ay buti mo, Panginoon. Ay buti mo, wala kang tulad, aking Ama. Ako'y nanginginig na at nagliwanag ka sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa gitong pag-ibig. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O aking Ama. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa aking buhay. Ay buti mo, O aking Ama. Wala kang katulad, Panginoon. Ako ngayon'y nanginginig na, Panginoon, at nagliwanag sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa gitong pag-ibig. Ako ngayon'y nanginginig na at nagliwanag ka sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa gitong pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa gitong pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa gitong pag-ibig. Hey, kumain mga kapatid at na matay lang ang cellphone, binabantayan. Kami patuloy wala sa ng kaaway o harangan ng kanyang mga salita, ma-interrupt. Meron lang akong gustong tapusin bago tayo magwakas mga ilang bahagi na hindi ka pa nababasa. Dito sa uli natin binasanahan kanina sa dito sa sinabi ng propeta, dito sa may pamagat na taon ng Jubilyo, 1954. Basahin natin muli ng buo. Dito tayo naputol kanina. Sabi rito, page 48, sabi rito, at mangyayari ang lahat ng mga di natatakan ng Espiritu Santo ay natakan ng tatak ng hayop. At ang natatak ng hayop ay ang tatak ng sukdulan na pagtalikod at mismong pagtanggi sa Espiritu Santo. At nakikita nyo ba ang ibig sabihin? Kaya sa panahon ng taon ng Jubilyo o sa pagdagdug ng tunog na ang mga tao ay tinanggap nila ang Espiritu Santo at ikaw na may sadya mong diwang mong tatanggihan ito. Ang Diyos ngay wala nang
wala na o hindi na obligado pang mangusap sa iyo kahit kailan. Pagkatapos ay tatatakan ka na lahat ng mga lumang tipo sa lumang tipan ay tipo ng anino lumang anino lamang ng bago. At ang ayawan si Kristo at ang tanggihan siya na siyang kumakatok sa iyong pinto, ayan ka nga sa mapanganib na kasunod ng pagbubutas ng tenga, no? Pag ikaw pala humantong na sa wala ka nang maunawaan, di mo na malaman ang dati mong minamalasakitan, o ito yung mga bagay, at ito kahit anong explain pa sa iyo doon, hindi ka makunawa, hindi ka bagay doon, no? At panganib pala yun sa ibang kasulatan pa, sa ibang verse na sinasabi sa Thessalonians yata yun, nalimutan ko yung verse, no? At tawag doon, at binanggit doon na kung saan ay dahil sa kanilang pagtanggi sa salita ng Panginoon, at sila ay binanggit doon ay na kung saan ay dahil sa pagtanggi nila, no? Nalimutan ko lang tamang banggit doon, may siguro madadaan natin yan, no? At parusa yun sa kanila ang hindi mo pagkaunawa sa mga bagay na yun, sa mga bagay na yun na hindi ka na magkaroon malasakit, o hindi ka makaintindi kahit anong explain sa yung mga salita doon, no? At sabi rito, no? Panalangin niyo ako, iba kasi pag na-interrupt na at pagbalik sa salita muli, at iba yung dire-diretso na sa aming panalangin tayo yung mga ngaral ng Panginoon na hindi maging gawang kaway, signal ng webe signal, at ngayon naman ay namatay cellphone, at sa pamagugulong kaaway doon sa alam niya na siya ay mabubunyag, no? Bakit pag maguguloy ng kaaway ang mga sa kanya na, no? At alam niya yun na ginagamit niya yun ng kanyang kabanalan, no? Kaya pag may matinding labanan doon, ibig sabihin mayroon doong pagbubunyag ng salita na upang ilantad ang kanyang sariling salita, no? Kaya sama niyo ako sa panalangin sa mga sumasabaybay at nagmalasakit sa ministry ito, na nawa hindi ma-interrupt ang salita ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, at ang Diyos ay maglalagay ng takip sa iyong tainga, no? Kasi raw ang salita ng Diyos ay nanggagaling sa pakikinig, dahil sa pag ikaw nakinig ng salita ng Panginoon, at doon nagsisimula ang pananampalataya, no? Sa pamamagitan ng pakikinig, no? Pero pag tinanggihan mo yun, hindi mo isang palatayanan, ang yung isa yung sa pakikinig at tinanggap yun, sinampalatayan nun, magiging kanyang tawag doon ng kaligtasan, nagsimula ng kaligtasan sa kanya. Doon naman sa pagtanggi, nagsimula ng hatol sa kanya. Sa parehong nakinig, pero yung isa naging buhay, parehong nakinig, yung isa ay nagbunga rin ng kamatayan dahil sa pagtanggi, no? At ang Diyos ay maglalagay sa takip sa iyong tenga, at magbubunsod sa iyo ng di na makaunawa pa kahit kailan. Pag sinabing hindi na makaunawa kahit kailan, no? At mayroon ng paghihiwalay na naghahantay ka na lang paghatol. Pag sinabing kahit kailan, o hindi pala habang nasa mundo ka pa, naghahantay ka na lang ng judgment day, sa araw ng paghukom. Nakalaan na dahil sa pagtanggi mo. Nasa kahatulan ka na habang ikaw nabubuhay pa, no? At lumalakad ka, sabi ng Biblia, lumalakad sila ng patay na sa harap ng Panginoon, no? At wala ka nang ibang gagawin kundi libakin ang ebanghelyo. Kaya hindi tayo magtatakot sa mga gumagawa ng ganyan, bagamat sila ay nag-aangking Kristiyano, ibang mga ngaral pa, okay, yung iba ay nag-aangking din naman na naglingkod sa Diyos, pero malilibak sa ebanghelyo. Sana kung hindi lang ako lang nilibak, pati ebanghelyo lilibakin pa nila, no? Habang ikay nabubuhay at namamatay, at magpakailan ka munang mapahamak, no? Biro mo, at sa mga gumagawa pala ng mga bagay nito, kala nila sila na sa Panginoon pa. Pag oras na may mga taong ganyan na gumagawa ng lilibak, manunuya, may binanggit sa Bible, ang mga nanunuya sa huling araw maglalabasan, no? At pero sila mga preacher, o kaya sila mga ngaral, sila mga sikat na mga ngaral, o sila mga membro na mga pastor nila, o kaya sila mga labas-pasok sa simbahan at masisipag sa gawain, no? At pero sila mga manlilibak at mga gumagawa ng mga bagay nito, at lalo na sa manlilibak sa mga ebanghelyo at mga manunuya, no? Expect mo na. Yan pala ay natulad ng Panginoon, at habang ikay nabubuhay at
mamatay at magpakailan kang mapapahamak, no? Kahit kapag kayo balik-balik sa church, ibig sabihin ay hindi ibatayan yun. Pwede ka pa rin pabalik-balik sa church pero patay ka na sa harap ng Panginoon. Pwede ka rin mangangaral. Instrumento ka lang pala ni Satanas upang mag-anyo ng kabanalan, no? Pero hindi ka na nakikita ng Panginoon kasi ang nakikita ng Panginoon ang kanyang katuwiran, no? Ang kanyang katuwiran kasi yun ang buhay, kanyang salita, no? Ako ang buhay, si Jesus ang daan, siya ang katotohanan. Sino ang buhay? Si Jesus, yung salita na nahayag, no? At yung salita na nahayag bumalik na doon muli sa ano gumitna at sa atin ay namuhay kasama natin, no? At ang salita niyo, ang salitaan siyang katuwiran ay nasa atin. Pag iiwalay yun, wala doon, no? At wala ang katuwiran doon, no? Kaya yung pagdating sa salita ng Panginoon at pagdating sa dakilang pag-ibig, hindi rin nila kayang i-apply dahil ang Diyos ay pag-ibig, no? Kanilang kinukubkub ako palibot. Sabi rito, Psalms 118:8 hanggang 12. Sa taas na natin basahin, simulan. Psalms 118:8 hanggang 12. Sabi rito, lalong mabuti ang mga manglong sa Panginoon, no? Kaya pag tayo nakarinig ng salita ng Panginoon, at mas mabuti ang mangalong tayo sa Panginoon kaysa sa maglagak ng tiwala sa tao. Kasi may mga tao kasi na mga membro na nilagak na kanila ang tiwala sa kapwa-tao. Kahit mga ngaral pa yan, tao pa rin yan, no? Kaya kung ayun narinig mo, no? Kung at iniisip mo na yung salitang na iyong narinig ay yung Diyos na nangungusap sa iyo, doon ka magtitiwala sa iyong narinig na salita, no? Hindi sa tao, no? Pero kung yung tao na yung ginagamit ay sumusunod sa salita, kaya nga sabi ng Panginoon, magsuri kayo para malaman nyo naman kung yung preacher na ginagamit ay nagpapasakaw sa salita ng Diyos, no? At sa pamamagitan ng kanyang pinapangaral. Kaya nga dito, mapapansin niyo pag ito'y nangangaral ang Panginoon dito sa ministry ito, maraming binabasa para mamahayag din naman sa inyo at ma-check nyo maigi, mapagpatibay sa inyo na aking mga sinasabi hindi galing mula sa aking sarili, kundi nanggagaling sa salita, no? Di bali na raw ang konting sinasabi basta maraming binabasa, kaysa na maraming sinasabi pero hindi pala konti lang katibayan, no? At nagmumula lang sa kanyang sarili at hindi no? Mayroon kasi mga preacher na isang basa, dalawang basa, tapos marami nang sinasabi. Walang problema doon dahil banal na espiritu na nangungusap. Pero kung may nangangaral na siya at nag-preach na halimbawa ganito, no? At sabi ano sinasabi mo, nakagaya na nuya sa akin, ano sinasabi nung may kinalaman ang marka ng hayop, ang bakuna sa marka ng hayop? Sabi ni Pastor L doon sa Samar yung kapalit ni Pastor Salazar at sabi ni Pastor L na wala naman daw kinalaman ang marka ng bakulaw sa marka ng hayop. Ay di maaari na nag-preach yun doon o nangungusap doon. Pero hiwalay doon sa katuwiran sa salita ng kanyang binabasa. Nagkaroon siya ng kanyang sariling salin. Pero ang salita ng propeta ay nagsasabi ang pandemonyak ay nagaganap sa huling araw na ito. Pero sa kanya, hindi niya alam yun. Meron pa lang nagpapaliwanag ng salita na namula lang sa tao, hindi na banal na espiritu ang nagsasalita. Dahil hiwalay na doon sa kanya, sa dapat. Kasi meron nagbabasa kasi na binabasa niya, pero hindi niya naunawaan kanyang binabasa. Kailangan ang binabasa natin ay hayag sa pamamagitan ng kapahayagang ito na nahayag, no? At sabi rito sa Psalms 118:8 hanggang 12, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak sa tiwala sa tao, no? Ibig sabihin sa Panginoon, ibig sabihin yung salita, nakalagak tayo sa salita ng Panginoon. Kaysa magtiwala sa tao, ibig sabihin looking to Jesus. Kahit may nagpipreach dyan, looking towards, nakatingin ka sa salita, hindi sa tao. Kaya ka na pumunta sa simbahan dahil mayroon kang gustong marinig na salita. Salita ay Diyos. Hindi ka pumunta doon para marinig mo ngayong pastor. Hindi ka pumunta doon para makita mong kapatiran. Hindi ka makita mo doon para marinig mo ang paborito mong preacher. No? Ay, gusto ko itong preacher na to kasi komedyante to. Hindi ganoon. Hindi entertainment ang salita ng Panginoon. Pumunta ka doon para dahil sa banal na espiritu nangungusap. No? Dahil ang Diyos ay salita. Ang Diyos ay espiritu na hindi nakikita at nangungusap, gusto kang kausapin ng Diyos. Kaya ka pumunta sa simbahan.
Hindi barkahada ng simbahan, hindi grupo ang simbahan. Hindi tayo maligtas sa grupo, kundi sa personal na karanasan, sa iyong narinig. Ano ba ang naging bunga ng iyong narinig sa iyong buhay? Lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon sa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa Pangulo. Ano bang isugin ang Pangulo nito? Pangulo, maraming Pangulo. Pangulo ng Pilipinas, sabi niya Pangulo ng Pilipinas, kailangan mandatory ang bakulaw. Pag hindi kayo makakabenta, hindi kayo makakabili. Kailangan mas mabuti mangalong tayo sa Pangulo. Ano sabi ng salita? Mas mabuti mangalong kayo sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa Pangulo. Ano pa yung mga Pangulo? Pangulo, pwede rin yung ma-apply sa pastor. Pangulo, leader din yan. Kailangan mangalong tayo sa pastor natin o sa sino mang leader natin o youth leader natin, mga Pangulo. Youth leader, mga young people, youth leader, mangalong tayo sa youth leader natin. Sa mga elder natin, mangalong tayo doon. Lalong mabuti mangalong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa Pangulo. Sino ba ang Pangulo ng mga Pangulo? Sino ba mga hari ng mga hari? Ang problema kasi sa huling araw nito, kagaya binanggit ko kanina, maraming sumusunod sa requirements ng lupa, sa hari sa lupa. Sino ba ang Diyos mo? Hari ng hari o yung hari ng mga hari? Ayun kasi ang tanong dun . Kinukubkob ako ng lahat ng mga bansa, palibot. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihiwalay sila. Kailangan palang humiwalay sa Pangulo o tiwala sa tao. Kagaya binanggit natin kanina. Ihiwalay ka pala doon. Saan ka lang? Kung ano sinabi ng salita, doon ka. Kanilang kinukubkob ako sa palibot. Oo, kanilang kinukubkob ako sa palibot. Sa pangalan ng Panginoon ay ako'y hihiwalay. No? Ano ba pangalan ng Panginoon? Ang kanyang katuwiran. Sa katuwiran ng Panginoon, no? Doon lamang ako at ako'y hihiwalay sa kanila. Kanilang kinukubkob ako sa palibot. Parang mga pukyutan, no? Ano ba yung kinukubkob? Sabihin parang gustong-gusto kanilang hilain sa kanilang grupo. Gustong-gusto kanilang dalhin sa kanilang grupo. O gustong-gusto kanilang dalhin sa kanilang sarili lamang, no? Gusto kang dalhin sa kanilang kanilang sarili, hindi sa Diyos, no? At parang pukyutan daw, no? Sila'y nangamatay parang apoy ng mga dawang na sa pangalan ng Panginoon ay aking hihiwalay sila. No? At hiwalay ka sa mga ganun, no? Doon ka lamang, no? Sa mabuting Pangulong Panginoon, no? Maglalagak ng tiwala, no? Sabi pa rito sa Mateo 15:14, no? At bakit pero sa ibang mga bagay na kung saan mga tao na hindi mas pinipili pa na magtiwala sa kapwa-tao o sa Pangulo, no? Kasi sabi ng Bible sa Marcos at igalang natin ang mga leader o mga nangulo sa lupa kasi gawa rin naman ng Diyos yan. No? Lagi ko na sinasabi rito, basahin yung baba, sabi dun sa mabuti. No, may mga bagay na pinapasunod na kasi ang mga Pangulo o sa mga leader, marami kasing leader . Pangulo ng Pilipinas o Pangulo na sa simbahan o Pangulo ng youth leader o Pangulo, kahit anong Pangulo, basta namumuno sa'yo. No? Basta hindi na ugnay. Sabi ng Marcos doon na lagi yung inugnay yan, lagi yung ginagawang ebidensya. Sabi doon sa mabuti. Pero kung may mga bagay na hindi na makakabuti at makakasama sa espiritual, makakasama rin sa kalusugan, pero pinapasunod kayo, kailangan na sumunod kayo doon. No? Mangmang na lang gagawa noon. No? Hindi naman ibig sabihin sumuwi kayo, hindi na kayo sumunod sa Kanya. Pinipili nyo lang mabuti kasi ang number one sa inyo, si Lord. Magkaiba kasi ang hari at saka sa hari sa mga hari. Ang hari ng mga hari, ang sinusunod nyo yung mabuti. Ayun ang hari ng mga hari, yung mabuti. Kaya sabi sa Marcos na yun, igalang yung mga namumuno. Oo. Pero sabi sa baba pa ng verse, sa mabuti. Sundin yung mabuti. Kasi yung sinusunod mo sa Kanya, pinipili mo yung mga, sinusunod mo siya dahil nakita mong mabuti doon. Kasi ang mabuti doon, yun ang King of King. No? Pero may mga bagay, pag may mga bagay pa doon sa Pangulo na nandoon sa mabuti, sundin mo. Pero pag lumalabag na doon sa King of King, at doon ko na lang sa King, ayaw mo nang sundin ang King of King, no? Amen. Aba, mas Diyos mo yung King kaysa sa King of King. Ganun lang yun, no? Kanilang kinukubkob ako sa palibot na parang pukyutan na sila yung, sabi nila, tapos na yan, no? Kaya anong nangyayari sa mga tao na pag ganun ang kanilang ginawa? Mas pinipili ang hari kaysa sa hari ng mga hari. Sabi sa Mateo 15:14, dito ako magtatapos, malapit na.
Hayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. No? Biro mag-aakay, sumunod sila sa king. Kasi sabi ng Biblia, sumunod daw tayo sa mga namumuno sa lupa Kasi sa Diyos din naman yan Ang sa Diyos na sinasabi doon sa mamumuno, yung binanggit doon, yung warning doon sa baba ng verse. Susunod, babasahin natin yan. No? Sa pagkakataon, wala ng oras No? At sabi doon, sa mabuti, ibig sabihin, sumunod kayo kasi gawa ng Diyos yung mabuti. Sige nga, palagay nyo nga, halimbawa, alam naman talaga tawag nga ng propeta dyan, pandemoniac yan yung COVID pandemoniac, sa uling araw na to, ganun. Kala nyo walang quits ng ganyan, nabasa ko na yun dito. At maraming napahamak, maraming namatay sa Baculaw. At maraming kasinungalingan sa Baculaw, maraming mga sistemang tinago dyan. Tapos sasabihin nyo, at inutos ng hari ngayon sa mundong ito, na nagsundin nyo yan. Tapos sasabihin, hindi, kailangan namin sundin yan, Virgilio, kasi ang gawa din naman ng Diyos yan. Gawa ba ng Diyos ang mga kasinungalingan na pinapasunod sa inyo ng mga hari sa lupa? Gawa ba ng Diyos ang patayin ang iyong templo at masira, magkasakit ka? Dahil yung laman mo ay templo ng Diyos? Gawa ba ng Diyos yun? Kasi kailangan ko sundin yung mga hari sa lupa Kasi gawa din na ng Diyos. Gawa ba ng Diyos na mamatay ka sa laman na walang kalaban-laban na sa pagtanggap mo ng kasinungalingan? Gawa ba ng Diyos yun? Kaya nga sinabi, may warning sa baba ng verse na yun, ng Marcos na yun, sundin ang mabuti. Sundin mo yung hari na yun kung pinapasunod ka sa mabuti. Pero kung hindi ka pinapasunod sa mabuti, manatili ka doon sa King of King, sa hari ng mga hari. Ibig sabihin, nangusap ang hari ng mga hari doon sa hari dapat pasunod sa mabuti. Pero may mga hari na gusto nila sila maghari, ayaw nila pagharian ng King of King. Bagamat si David ang hari sa hari ng kaharian ni David, pero mayroon siyang kinikilalang King of King. Bagamat si Moises ay hari din sa mga Israel sa panahon na yon na nagtawid sa pulang dagat, mayroon siyang kinikilalang King of Kings. No? Pero kung ang hari dito sa lupa walang kinikilalang King of Kings at siya naghahari sa kanyang sarili, sunod ka lang na sunod at napapahamak ka, sino ang Diyos-Diyosan mo? Yung King of King o yung King? Ikaw makakasagot niyan. Malinaw na ba? Ang daming mga ganyang pastor na katuwiran, mga sikat pa, mangbang kung sumagot. Ganyan na katuwiran nila, kailangan sundin namin ang mga, kasi gawa rin ng Diyos. Gawa ng Diyos ang katuwiran ng kanyang inugnay doon sa hari. Pero kung yung katuwiran, kagaya ni marami namang hari na lumabag maraming hari na, naghugas kamay pa, sige, ipako niya yan, palayain si Barabas. Sabi ni Pilato, palayaan si Barabas. Ipako si Jesus. Mabuti ba yun? Pero dahil nakahula, kailan maganap. Pero sumunod yung mga sundalo, kasi iyon ang utos ni Pilato. Gawa ba ng Diyos? Gawa ba ng Diyos na pasakitan si Jesus? Bagamat nakahula yun, nakaplano yun, pero hindi inuutos ng Diyos tayo magpasakit sa kapwa tao. Ang gusto ng Diyos, ang dapat mapalaya ay ang mabuti. Hindi dapat ang mabuti ang siyang ipako sa krus. Pero dahil baligtad ang mundong ito, kaya baligtad din kayo, mga karnal din kayo, mas pinili nyo yung tatak ng hayop kaysa sa tatak ng Diyos. Huwag na kayo magtaka, pinapako nyo muli sa pangalawang pagkakataon ang mabuting katuwiran kaysa sa kasinungalingan na katuwiran. Mas pinapalaya nyo pa si Barabas, ang marka ng hayop, sa kaganapan sa huling araw nito, kaysa palayain nyo ang marka ng Diyos na dapat siyang namumuhay. Klaro? Ayan nga nangyayari sa huling araw ngayon. Mas pinapalaya pa nila ang kasamaan na kumilo sa mundong ito kaysa mas palayain nila ang mabuti. Kaya naghahari ang kadaliman, at the same time, naghahari din ang kaliwanagan, 1 na milyon. At palarga na yan. At kukunin muna yun ng Panginoon sa pag-agaw para sunugin itong mundong ito. Pag malinis na, apakan ng mga banal ang mga sunog ng mga abo ng mga kasalanan, habang si Satanas ay nakagapos na sa kaliliman. Hayaan yun sila ng mga bulag na taga-akay ng mga bulag at mga pag-akay ng bulag na umaakay sa kapwa bulag para sila mauhulog sa hukay. Romans 1:19, sapagkat ang nakakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Bakit hindi hayag sa kanila? Ay hindi ata kilala ang Diyos.
Hmm? Hindi, kilala ko ang Diyos. Ano pangalan ng Diyos? Lord Jesus Christ. O kaya yung iba, Jesus nga lang. Paano binabautismo ang yung membro? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw, paano pinabautismo yung membro? Sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Ano ginawa mo anong plano mo kabukasan? Magnunod ako ng sini at tawag doon, magsusugal ako. At bukas mag-ano ako. Kilala mo si Jesus? Ano siya? Lord siya. Ano pangalan niya? Jesus siya. O nasaan siya? Christ siya. Napunta sa atin, sa kalagitnaan natin. O kung siya ay nasa gitna siya, bakit hiwalay ba ang gawa sa kanyang katuwiran? Nasaan si Christ? Kasi ang purpose ni Christ, gusto niya makapanahan muli sa membered body. Baka ikaw na lang nagsasabi doon. Kaya may sinabing verse na hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan nito. Sapagkat ang nakikilala tong kay Jesus, hayag sa kanila. Kaya kailan hayag sa iyo yun? At lalo na yung mga tanda sa huling panahon kasi marami nag-aangkin ng mga Kristiyano na at hindi nila pinapasok. Pati mga anak nila, pinapayagan nila mapaturukan. Okay lang yun para makapag-aral ka. Hindi ka mahuli, hindi ka makaka-enroll pag hindi ka na ano. Balibasa, walang poder pa na magkulang. O hinahayaan lang walang magawa ang mga anak. Sa ngayon, kasi puro sa kabukasan ang hinahanap nila sa lamang ito. Ayaw nila lang sa kabukasan sa kalangitan. Maging balanse ka. O minsan kahit hindi na balanse minsan eh. Basta ang kabilang katig ay mas pinahalagan mo ang patungo walang hanggan kaysa sa kapahamakan. Ang tao mas pinipili yung pansamantalang bagay na lilipas sa mundong ito eh. No, magpabakulaw ka anak kasi hindi ka makakagraduate sa pagdodoktor mo. Magpabakulaw ka anak kasi pati mga bata dinabay. Tapos yung tatay ayaw, sabihin ng tatay, wag, di ka nagpaalam sa akin, huwag mong gagawin yan. Wala kang pakialam kasi wala naman kinasabi ni Pastor L doon sa Samar, wala naman daw kinalaman ng ano. Ang taga-akay ng bulag, hayaan nyo silang mahulog sa ukay. Sapagkat ang bulag na umaakay sa bulag, pareho silang mahuhulog sa ukay. Pinagtiwala, bakit ka nagkaganon? Kasi sabi sa binasa natin kanina, balikan natin, lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa mangalong sa magtiwala sa kapwa-tao. Sa tao ka kasi nagtiwala. Palibasa si El, sikat doon sa Kalbayog. Nakakarating ng Amerika. Maganda ang simbahan. Aircon. Parang hotel ang simbahan. Hindi pa siya pastor, barong-barong lang yung simbahan niya. Tapos naging pastor na, 3 yata sasakyan, tapos milyon ang simbahan. Tapos maraming alam mga story diyan, mga udet na yan, parang udet ba? Parang Yolanda pa. Ganun. Ginawang kalakal ang salita ng Panginoon. Tapos yun ang pinagkatiwalaan niya. Sabi ni El, hindi naman marka ng hayop yan. Paano malalaman okay. Mayroon ba napoposes na tao na poses ng diablo? Poses ng diablo ngayon, kunyari lang. Tapos, alam mo bang poses ka? Hindi yan amin. Pagtapos na, at siya natauhan na, at siya nagising na, doon niya sasabihin, doon niya malalaman sa uli na magsasabihin siya, kung siya magpapadilat, na ikaw ay kanina ganun na ganun ka. Doon niya na malalaman sa uli na wala siya sa kanyang sarili. Pero habang siya gumagawa ng ganun, hindi niya alam yun. No? Kaya, paano kung nagtiwala ka sa tao na hindi rin niya alam ang kanilang ginagawa, ay parang kayo mahuhulog sa hukay. Kaya sabi nito, lalong saan tayo? Sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag sa kanila. Kaya yung mga tao, mga babae na nagiging leader sa lalaki, mas pinipili nila na piliin ng mga bagay sa mundo, tapos gagawa sila ng mga bagay na para magkaroon ng magandang buhay, no? At lalabagin kalooban ng Panginoon, tapos susuway ang kalooban ng Panginoon, no? Mag-abroad doon, tapos magpipili ng Amerikano, mag-asawa ng Amerikano para magandang buhay, gagawin kalakal ang pag-aasawa para mabigyan ng buhay ng mga anak. May ganyan eh. Mag-aasawa ng may pera para gawing kalakal at para magkaroon siya ng pera. Tapos hindi na wala na malasakit sa salita ng Panginoon, puro na lang material para mapagandahin ang buhay sa lupa. No?
Wala pa siyang kalam-alam. Huling araw na. Nadadalhin pa yung mga bata doon sa ibang lugar. Kung saan nanganganib ang mga ang siklab ng gera. Sabi rito, sapagkat nakakilala tungkol sa hayag sa kanila, sapagkat ito ipinahayag sa kanila. Sabi rito, 1954, no? 51, sa 51, dito na ako magtatapos, kaunti na lang. Ang mga ulap at katha at ang lahat ng mga ito ay pagiging simbahan at sumasali sa simbahan. Mga katha daw, sumasali sa simbahan at aking simbahan. Saan ka? Saan punta? Sa aking simbahan. Saan ka kabilang? Sa aking simbahan. May simbahan kang inatinan? Wala kang inatinan? Bituang gila ka. Di ba? Ganyan. Nakaranas kami ng mag-asawa. Inatawag kami niya noon. Wala pa kami maatinan. Hindi pa ako nagpapagamit sa Panginoon. Pero may pagtawag na. 6 years ko lang tinalikuran at tinanggihan. Kung pinangarap to eh. Pero tinatawag kami noon, bituing gala, kasi wala kayong matinan, wala kayong pastor, wala kayong simbahan, bituing gala kayo. Ayun, ang kala nila, pag wala na sa simbahan ng isang tao, wala na sa Panginoon. Ay kung tinakwil ka naman, wala kang mapuntahan, at di mo naman ginusto yun, dahil nagre-reject sila. Kasalanan mo yun? Ang tao, walang, alimbawa, sa lugar ka na kung saan walang lugar doon, tapos babae ka, hindi ka pwede maging preacher. Bawa lang, hindi ka pwede maging preacher, tapos nasa lugar ka, walang fellowship doon, tapos papunta ka, syudad pa, malayong lugar, 6 hours pa biyahe, bago ka makasimba. Tapos minsan, wala kang pamasahe, kasi simpleng buhay ka lang. Tapos palabasa ka ng Bible at naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon sa abot ng mga kaya. Hindi ba yung pagsamba sa Diyos? Ang sinabi sa Bible, ang hinahanap ng Bible, hindi simbahan. Ang sinabi ng Bible, hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa espiritu at katotohanan. Bao. Anong hinanap niya? Simbahan? Wala kang simbahan. Backslider ka. Bituing gala kayo. Ano hinanap ng Biblia? Ikaw ang preacher na nagsasabi na bituing gala kami? Ugnay ba sa salita ang sinasabi mo? Ano sinabi ng salita? Hinahanap ng Diyos ang mga nanamba sa espiritu at katotohanan. Pag ang kaluluwa pala ay mananamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan, kahit wala siyang masimbahan, literal, nagsasambayan sa Diyos. Bagkos, ang makasakit pa nga dito, maraming taong nagsisimba, pabalik-balik sa loob ng simbahan, realidad to, pero hindi mananamba sa espiritu at katotohanan. That's true. Totoong nangyayari yan. Pabalik-balik sa simbahan, pero hindi sila nagsasamba ng totoo sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Bagkos, marami pang walang makatinan dahil sa rason o kaya mayroon reject, pero may kauhawan sa salita ng Panginoon. Kaya nga yung mga makasalanan sa panahon nun, takwil ng mga Pariseo nagkaroon silang pagkakataon na makilala nila ang kalooban ng Panginoon. Hindi na nila pinakawalan. Hindi na nila pinakawalan. Dumikit na sila kay Jesus kasi nakita nila. Ano tawag nila kay Jesus? Saan kayo paparoon? Ikaw lang ang buhay. Ikaw ang katotohanan. Nakita nila ang buhay at ang katotohanan. Ikaw lang ang daan at katotohanan. Ikaw, sasama ba kayo doon? Sa kami paparoon, Jesus, ikaw lang ang buhay. Kayo, may simbahan o wala? Nakita nyo ba ang katotohanan at ang buhay nito? Sagot. Mayroon kasing usapan dyan para klaro. At ang ulap at katha at ang lahat ng ito ay magiging simbahan at sumasali sa simbahan. Sumasali lang pala, simbahan. Pasali? Pwede ako makiugnayan sa inyo dyan? Pa-attend naman. Bakit? Pag umattend ka, pag hindi ka naman mananamba sa espiritu katotohanan, nakasamba ka na sa Diyos? O nakasamba ka sa iyong organisasyon? O nakasamba ka sa iyong mga barkada? O nakasamba ka sa iyong pastor? Iba ang pastor ng mga pastor sa pastor. Iba ang hari ng mga hari sa hari. Remember? At aking simba, at sabi ito,
at sumasali sa simbahan at ang simbahan at ang simbahan at aking simbahan at iyong simbahan. Simbahan ko to. Simbahan ko to. Simbahan mo yan. Simbahan mo yan. May ganyan sa manong kanya-kanya ng mga bakod. Akin to simbahan, huwag mong papakialaman, huwag mong re-rebukein. Kung ano yung mga patakarang rito, yun ang akin. Simbahan mo, simbahan mo lang. Simbahan ko lang. Ano sinabi ng propeta? At simbahan ito, at aking simbahan, at ang iyong simbahan, at ang simbahan. Kanya-kanya ng simbahan. Pero, ang simbahan natin, ang pagsamba natin sa Diyos, no? Kung na-review ang kabilang simbahan dahil iba ang patakaran doon, dahil sa patakaran iba at sumusuway yun, pwede ba pag-isahin natin ang ating recognize doon sa salita? Pero yung isa, wag mo akong papakialaman. Kasi simbahan ko to, sa'yo yan, akin to. Sino ang mananamba doon? Tandaan natin, si Cain at si Abel, parehong nanamba sa Diyos. Dalawang simbahan ang nagsamba. Remember, pero ang isa doon ay totoong mananamba at isa doon sa kagandahan lamang. Kaya pag nasaway yun, huwag mo akong pakialaman. Ito ang gusto ko, prutas, isda, at mga mais at bigas. Ito ang gusto ko, maganda, at may saging, at ito, kagandahan ng akin, tiyak. Dilingap ng Panginoon ang aking handog. Yun, sa puso ng galing. Yung isang simbahan na simple. Huwag mo ang pakialaman. Bulok ang simbahan mo. Akin maganda. Simbahan mo yan? Sige, diyan ka sa bulok ng simbahan mo. Itong akin, aircon to. Maganda to. Mayaman ako. Akala ni Cain sa kagandahan ng pagsasamba niya, lilingapin ang kanyang samba. Pero yung pala, nakita ng Panginoon ang pagsamba sa espiritual katotohanan ni Abel. Nilingap ng Diyos ang pagsamba kay Abel kaysa kay Cain. Marami pa bang Cain ngayon? Kayo na lang sumagot dyan. Alam niyo na yun. Nung sinabi ng propeta, at sambahin ito at mga araw na ito ay papalipas na at ibubuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga tao na nagbibigay ng liwanag sa oras ng gabi. Ano ba ang nagbibigay ng liwanag sa tao? Kasama na dyan ang pag-rebuke, kasama na ng paglantad ng kamalian. Kaya nga napakahalaga ng pagsaway at paglalantad ng kamalian. Kagaya nito, marami kasing haplos eh. Paano ka ba mangaral? Mag-entertainment? Kasarap ng preaching ni Pastor. Grabe, sumisigaw siya. Ano yung talaga sumisigaw? Hindi ko malang nalagyan nagsaway, kagaya ni Bergeo. Kaya, ano yung tinda ko makinig? Dahil grabe na entertain ako sa pastor. Pero bukas, pwede ba? Samahan mo ako bukas. Saan tayo pupunta? Konting please lang tayo. Ano yun? Meron lang tayong konting sidelines sa mundong ito. Walang pagbabago. Kasi ang entertainment lang hinabol nila sa church, hindi talaga ang salita. Ang nagbumudli kaya ang propeta, kaya nagtakbuhan ng mga tao pag pinangaral ng term kasi masakit na. Ganon din si Jesus. Kasi ang salitang masakit, siya nagbibigay ng buhay ng totoo. Pero karamihan, iniiwasan yan, ayaw nila yan. Masakit man yan, pero nagkukorek yan. Ito, naglalantad gaya ng preaching ngayon, at mga iba pang mga ngaral dyan, naglalantad ng katotohanan at nagbubunyag ng mga kamalian at inuhuli kung ano yung tamang pagsamba sa Diyos at hindi pagsamba sa Diyos at inaalam kung ano yung marka ng Diyos at marka ng Diyos. Binubunyag, nilalantad ang kanyang sariling salita para malaman ang kamalian at hindi kaya-aya sa Diyos. Dapat ganun ang preaching. Pero pag may preaching dyan, puro na lang kagandahan, puro na lang kabutihan. Bride tayo, lahat tayo ligtas, at lahat ng bride, malapit na, puro na lang. Tapos hindi naglalantad ng mga kamalian. Kaya yung mga gumagawa ng mali, amen, pero may mga lihim pala. Wala naman lang pagsaway, walang nalalantad ng mga bagay doon. Kaya yung mapipalihim na ginagawa, hindi siya nagagalaw, kaya okay lang sa kanya magpatuloy sa kasalanan. Hindi ganon. Kaya ang preaching, correction, para tayo minumul doon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng sawata. At binubuhos ng Diyos ang Espiritu sa mga tao at nagbibigay ng liwanag sa oras ng gabi. Pag sinabing gabi, mayroong kadiliman na gagawa doon. Bibigyan ng liwanag yun, no? At nakatakda ito at mga tao ay darating sa kaharian ng araw-araw sa isang marcha, no? Sabi rito sa Jeremiah 17, dito na magtatapos, lagyan ko na ito ng tuldok para oras na, konti na lang. Jeremiah 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon,
sumpain ng tao nagtitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, no? Ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, no? Sumpain ng tao nagtitiwala sa kapwa-tao daw, no? At tumitiwala sa kapwa-tao, no? At ginagawang bisig ang kanyang laman at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, no? At umiwalay siya sa Panginoon, hindi siya nakatitig sa salita kung ano yung sabi ng propeta. Kung ano sinabi ng pastor, yun na. Ay lang aming paniniwalaan. Di ba may quotes ng ganyang propeta? Tuldok. Kung ano sinabi ng aming pastor, tuldok. Yun lang aming paniniwalaan. Pero sabi ng propeta, ano ang sinabi ng salita? Yung kasi ang tanong dun eh. No? Proverbs 14:10. Sabi dito sa verse 10, sabi dito, ikaw lamang nakakalam ng iyong kabiguan at kagalakan. Mawawasak ang tahanan ng taong masama, ngunit uunlad ang tahanan ng taong matuwid. Maaring sa tingin mo ang daan ng tinatahak mo ay matuwid. Bakit, Brother Jeho, ako umunlad? Ito, kwenta mo, nakaasawa ako ng Amerikano. Brother Jeho, ba't ako mayaman ngayon? Kahit ako yung nagpapasaway. Palainin pa nga ako. Pag simba, gusto ko lang magsimba anytime. Pero pag hindi nga ako naglilingkod ng tapos sa mga, pero yung umuunlad ako. Ang unlad kasi hinahanap nila yung pera, yung pagpapala sa material. Kasi ang tingin nila, pag pinagpala, kaya may nagsasabi rin mga nag-aangking nasa anti-message sila, sa mensaheng gulpo yan, ba't ako alis sa mensaheng ito na aking tinanggap? Kahit sinasabi yung wala na sa hulog ng pastor namin o wala na sa mensahe. Dito ako pinagpala eh. O yung yung aking negosyo dito umasenso eh. Tandaan nyo, sabi ni Satanas, ibibigay ko ang buong sanlibutan, sumunod lamang kayo sa akin. Pwede ka palang umasenso kahit lumalabag ka sa salita ng Panginoon. Kasi hindi na pala ang Diyos ang bibigay nun. Si Satanas na. Dahil tuwang-tuwa si Satanas na nagpaam yung kabanalang ka lang at sinunod mo siya. Ang kapalit nun, sabi ng Biblia pa sa ibang kasulatan, no? Natanggap na nila kanilang reward habang nabubuhay pa sila sa mundo. Ang reward ay naroon na sa kanila na una na. Pero judgment sila sa uli. Kaya sabi naman sa ibang kasulatan, mapalad ang umiiyak ngayon, ibig sabihin ng mga naghahapis ngayon, sila naman ang tatawa sa uli at sila naman ang kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Abraham kay Lazarus at saka kay sa mayaman, di ba ikaw yung habang nabubuhay pa, nasa sayo na lahat ng mga bagay, reward na yun sa kanya habang siya nabubuhay. Ngayon ikaw naman maghirap sa impyerno. Ito si Lazarus puro hinagpis sa lupa. Kaya ito naman ang karapat-dapat dito sa langit na sa street of gold, dito sa di ba? Ano pipiliin mo? No? Simple lang, wala kang dapat piliin. Ang piliin mo, kung pinagpala ka man sa mundong ito, material man yan o sa espiritual, iyakin mo na una ang espiritual. Kasi kasi maraming tao na pinagpapala sila sa material pero hindi nila pinahalagaan kung pinagpala ba sila sa espiritual. Kahit lumalabag sila ng pagbali sa salita ng Panginoon, pero may pera pa rin sila, pinagpapala pa rin sila. No? Tabantayin niyan, hindi ang galing sa pagpapala sa mata ng Panginoon. Pag ang tao maraming pera, pero sumusuway sa salita ng Panginoon. Pero ang tao ay pinagpapala sa material na bagay at nauna ang salita ng Panginoon, sumunod na lang yun. Kagaya ni Job, binalik sa kanya ng doble pa. Pero kung hindi naman pinatulot ng Panginoon, umasenso siya, simple lang ang buhay niya. Hindi niyo pwede yung sumbatan yun. Doon siya dinisign ng Panginoon. Hindi naman basihan ng kayamanan para ikaw ay nasa panig ng Panginoon. Ang Panginoon namatay na mahirap. Ang basihan ng kaligtasan, mayaman ka sa espiritual na bagay. Ayan ang karera ng buhay. Yung mayaman ka sa material, sa espiritual na bagay, hindi sa material. Hindi yung karera ng buhay. Kailangan, pag edad ko, mayaman na ako. Mag-unahan tayo, pag edad natin, pag graduate natin ng high school, at ikaw doktor ka, ako nurse ako, engineer ako, karera tayo. Hindi yun ang karera, yung payamanan kayo sa lupa. Ang karera kung paano kayo sumunod sa salita ng Panginoon, makarating hanggang sa wakas. Kasi marami rin sumusunod, hindi naman nagparang buhay. Ang pagtitiis pala ang tagumpay. Sa pagsunod mo, masusubok ang pagtitiis, ang pagsunod mo sa pamamagitan ng pagtitiis. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Dahil ang bunga ng pagsunod, kaagapay ang pagtitiis doon. Pag nakarating ka sa pagtitiis hanggang sa wakas, doon ka magsisimula maligtas. Ayun ang basihan ng kaligtasan, ang pagtitiis hanggang sa wakas. Kasi maraming sumunod, ayaw na magtiis. Diba? Ang daming preacher ngayon.
Sikat pa mga preacher yan. Pabalik-balik sa Amerika pa yan. Mayaman pa, magaganda church yan. Pero hindi nagtiis. Nagpabakulaw. Oh, di ba? Nagpamarka ng hayop. Oh, di ba? Hindi nagtiis. Pero, tumanggap sila ng salita ng Panginoon. Pero hindi nila tinanggap ang pagtitiis. Yun nga eh. Magkaiba ba ang pagtanggap at saka pagtitiis? Hindi. Magkasama sana yan. Pero hiniwalay nila ang pagtitiis. Para bang, ikaw ba, babae, mahal mo ba ang lalaking ito? Opo, Father. Ikaw lalaki, mahal mo bang babaeng ito? Opo, Father. O ikaw babae, inuulit ko, mahal mo bang lalaki ito? Opo, Father. Okay, sige. Mag-asawa na kayo. Mahirap lang yung lalaki. Nag-away sila sa bahay. Ayoko na magtiis. Sabi mo sa simbahan, tanggap mo ako. Pero yung pagtitiis, ayoko magtiis. Tanggap kita pero ayoko magtiis. Ganun ang nangyayari sa mga salita ng Panginoon. Tinanggap nila ang salita pero ayaw nila magtiis. Sabi rito, ikaw lamang nakakalam sa iyong kabiguan at kagalakan, mawawasak ang tahanan ng taong masama, ngunit ang umuunlad ang tahanan ng taong matuwid. Maaring sa tingin mo, ang daan ng tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. No? Kasi may mga tao kasing akala nila tinatahak nilang matuwid, no? Lahat na lang akala nila ang kanilang mga desisyon ay matuwid, no? Pero dulo pala nito kamatayan, no? At pinipili nila yung mga bagay na kanilang gustong gawin. Uwi ako Masbate. Nakaplano na pag-uwi ka ng Masbate. Akala nila, ang dulo pala ay kamatayan. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Maaaring maitago ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Maaaring sinasabi, wala namang problema sa akin, Barrio. Hindi naman ako wala naman side effect ang bago. Kaya kasi magbabakulaw ka na. Maaaring natatago ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Bakit ka nalungkot? May side effect ang bakuna, brother Jeff. Bakit ka tumatawa? Sa akin nakaharap. Ayoko magpahalata na may side effect ang bakulaw. Maraming tumatawa. Kung ako sa iyo, Virgil, magpabakulaw ka na. Huwag sanang gawin. Magagaya ka sa akin. Naghahanap lang pala ng kapahamakan din sa iba. Ng dadamay. Pero sa likod doon, maaring may itago mo ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Nalulungkot ka, pero tinatawanan mo lang nagkukunwari ka. Ngunit pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Masaya ka, tinanggap mo, salamat nakakabili na ako kasi nagpabakulaw ako. Meron na akong vaccine card. Bago kayo makabili uli, kailangan nyo mag-second dose. Na naman, sige na nga, para makabili pa ako uli, makabenta ako. Ayun na, kabili na. Masaya na naman. Ay, salamat, nakamul na naman ako. Ay, nakasakay ako sa airplane, nakabili, nakabenta ako. Kailangan ba ako kayo makabenta at makabili, kailangan nyo mag-second dose, mag-third dose, wala na. Kahit anong mangyari, ngunit sa pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Anong bagsak? 1 dose, 2 dose, 3 dose, 3 dose, 4 dose, 5 dose, overdose. Ano sunod? Ano yun? Ano isa? Ano yun? Yung isa? Tapos ng 1 dose, ano yun? Booster, 1 booster, 2nd booster, 3rd booster, 4th booster, ghostbuster. Pag ghostbuster ka na, matitago pa yung kasiyahan mo. Pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Amen. Hindi ka bang malulungkot doon pag ikaw ay gutay-gutay na sa bakulaw? Sabi niyo, ano ba sabi niyo ng mga pastor ng mga mayayaman at mga sikat sa mensaheng itong end time ko, no? Bakit, Brother Jeho? Nung bata ka, hindi ka binakulawan? Lahat naman tayo binakulawan eh. Ano ba yung bakulaw ngayon, tsaka bakulaw nung bata pa tayo? Ano ba ang bakulaw noon, tsaka yung ngayon? Pareho lang naman ah. Okay, sasagutin kita. Ang bakulaw noon ay minsan lang sa isang taon. Ang bakulaw noon ay walang halong kasinungalingan. Bagamat may side effect din. Pero ngayon, every 6 months, kailangan mo mabakulawan hanggat buhay ka. Bargeo, hindi ko naman naramdaman sinabi dyan na ngunit pagkatapos ng kasiyahan, nariyan ang kalungkutan. Bargeo, hindi ko naman naramdaman ang kalungkutan. Bakit hindi naramdaman? Patay na ako noon, Bargeo eh.
Patayin na ako, hindi ko naramdaman kalungkutan eh. Kasi, biro mo naman, first booster, second booster, third booster, fourth booster, hanggang 10 booster, gutay-gutay na ako barrier sa Bacolao. Hindi ko talaga naramdaman kalungkutan. Sa impyerno na ako ng kalungkot kasi pinagpipiestahan na ako ng mga demonyo. 14. Ang tao ay tumatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginawa niya, mabuti o masama. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang papakinggan. Ano sinabi ng ano? Ano sinabi ng ano? Sabi ni Lanlan, ano ba nabanggit ko? Sorry. Yan. Sabi ni Pastor Eldon hindi na wala naman daw kinalaman ng Bacolao sa marka ng hayop eh. Basahin natin ulit ang verse ang tao ay tumatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginagawa niya, mabuti o masama. Pinaniniwalaan ng mangmang pala yung ganun, ang lahat ng kanyang napapakinggan. Basta kung ano mapakinggan niya, may COVID ngayon, kailangan yung Bacolawan. O sige, bigay agad, pag napaniwala agad, kahit hindi mo na sinusuri kung makakabuti ba o hindi. Ang tao ay si Kristo ay tao lamang. Totoo ba? Sige. Lahat na lang pinapaniwalaan kahit na mali-mali. Ang bihira. Ang marka ng hayop ay walang kinalaman. Ang Bacolao ay walang kinalaman sa marka ng hayop. Okay. Lahat na lang pinapaniwalaan. Si Berjejo ay baliw. Okay. Lahat na lang pinapaniwalaan. Ngunit ang taong marunong umuunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Amen. Tingnan nyo lang dito mga kapatiran dito bago ako magtapos. Ang mga pastor dito. Baka sabihin nyo, wala, pasundo kasi salbahe ka. Ako pa tuloy naging salbahe, ako naghihimok na magkaisa kami rito. Bakit ako hindi nakikisa sa ministering ito? Why? Kasi kung ano sinabi ng sikat sa baba, papaniwalaan ng mga rito kasi nga naman, kaya iniwan na, kaya nga lahat ng mga tao ay nagsigawan na sa ipako yan sa krus. Kaya nga si Pedro itinanggi na rin si Jesus ng ikatlong beses kasi baka siya may hawa o madamay. Ganun ang inisip ng mga pastor dito. Kapag pinaniwalaan ako, ano lang sasabihin ng mga pastor sa Manila? Ano lang sasabihin ng mga pastor na nakakilala sa akin? Si Jeho na ayaw nila sa kanila. Sabihin, kinakampihan ko. Sabihin nila, pati ako ay mangmang din kagaya ni Jeho. Baliw din kagaya ni Jeho. Parang iniisip nila lagi na pag dumikit ako kay Jeho, ano lang sasabihin ng mga sikat na pastor sa akin. Diba? Pinapaniwalaan ng mga lahat ng mga kanyang papakinggan. Ngunit ang taong marunong umuunawa, pinag-iisipan ng kanyang napapakinggan. Kung ano narinig nila rito, doon sa Manila, papaniwalaan. Ay sinasabi rin ng mga doon, ganun si Jeho, pinapaniwalaan. Hindi mo na sinusuri kung ano ginawa today ng Panginoon. Maghalungkat pa yan ng 10 years ago, 20 years ago, kung ano ang ginawa noon, idadalhin ngayon para gawin pa rin basurang si Jeho. Ano sabi ng Panginoon? Iahon sa putik. Ano ginagawa nila? Ilublob sa putik. Malaki ba magkakaiba? Ang laki, di ba? Kayo na lang sumusga dyan. Last. 1955, Hebreo 2, kabanata number 2. Sabi rito, at nag-aaral ng Biblia sa gayon nalaman ang mga tanda sa panahon kinakabuhayan natin ang dahilan kung bakit ganyan tayo mga mahihinang pulpito. Tama yun, mga pulpitong hindi kaya ipangaral at dahil ang katotohanan naroon sa Ebanghelyo. Na ang katotohanan kasi naroon sa Ebanghelyo, hindi na kayang pangaral ang katotohanan. Why? Kasi wala rin katotohanan sa nag-aangking mga ngaral. Iba ang mga ngaral, saan mga ngaral? Ang mga ngaral, yung flesh. Ang nangangaral, ang banal na espiritu. Hindi kasi tumanggap ng katotohanan ang mga ngaral. Tinanggihan ang salitang ito. Tinanggihan ang kamangyarihan. Kaya maliban may katotohanan ang laman na yun, na tumanggap na yun, ang mga ngaral na yun, meron din katotohanan siyang ipapangaral, Ebanghelyo. Kaya sinabi rito, siguradong pananagutin natin yan sa araw ng pagdating. Hindi natin dapat pinababayaan ang anuman.
Nangangaral sila ng katotohanan, pero ang katotohanan, love your enemy. Ang katotohanan, walang pag-ibig hindi sa Diyos. Pero ginagawa, hindi sila nakapag-iwas sa gawain dito. At sabi, wag daw pabayaan, sabi ng propeta, wag pabayaan ng ninuman. Pero nagkakanya-kanya. Pinapahalaga nila ang kanya-kalang bakod. Magte-text ka, kakamustahin mo, bablock ka. Wala, hindi nila, pagdating na sa langit, nag-aangkin sila sa langit, na rapture din sila. Tapos nag-aangkin din naman kami, siyempre na-rapture kami. Pagdating doon, mayroon pa tayong huwag tayo mag-usap, Bargeho ha. Diyan ka lang, dito ako. Tapos nandun si Jesus sa langit. Siyempre nandun siya. Sasabihin, ba't di kayo magkasundo? Alam ng Panginoon kung sino walang pag-ibig doon. Siya ang ilalagay niya sa impyerno. Tandaan nyo yan. Kaya kung dito pa lang, hindi nyo kaya mag-ibigan, pagdating doon sa langit, hindi nyo pwedeng hulugin ang kapatid niyo doon. Hulugin kita, hindi ka narapat dito. Ako lang narapat dito. Hindi. I-practice nyo na mag-ibigan dito na walang pagtatangi ng tao, walang bakod. Dahil sa langit, hindi kayo pwede mamili ng kaibigan doon. Ang kaibigan doon yun, mga lahat yung mananamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi nyo masabi rito kung sino ang mga totoong mananamba dahil pinipili nyo lang ang kagandahan sa nakikita nyo sa mata. Pero deep inside, meron na palang pagbabagong ginawa ng Panginoon sa kanya sa kapangyarihan. Marumi pa rin ang tingin nyo dahil nakatingin kayo sa reputasyon ng kwento ng sinabi ng propeta rito sa mga reputasyon ng mga sabi-sabi ng mga tao. At ayun lang pinapaniwalaan nila kagaya binasa natin dito, no? Pinapaniwalaan ng mga manglat na mga kanyang mga pinakinggan, ngunit ang taong marunong umuunawa at pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Ginagawa nyo ba yan? Hindi kayo pwede magtakwil sa langit. No? Pag nasa langit na, Bargeho, ako lang pwede rito, hindi ka pwede rito. Kung ngayon hindi nyo na pag-isa ang salita ng bawat isa rito at nagkakaroon kayo bawat bakod, paano pa kaya pagdating doon? Hindi kayo pwede maglaglagan doon. Ang trabaho ng Diyos maglaglag kung sinong dapat narapunta sa impyerno. At alam niya na yun kung sinong may marka ng hayop dito pa lang. At alam niya kung sino may marka ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung sinong natakwil niya. Kaya hindi kayo pwede magtakwil. Hindi kayo pwede humatol. No? Ang Diyos ang tagapaghatol. Bakit may mga salita ng mga ngaral na parang hinatulan mo, Kabarjeho? Hindi ang mga ngaral ang nangmatol. Ang nangangaral. Ang banal na Espiritu ang nangangaral. Ang mga ngaral hindi umatol. Pinapangaral lang niya ang sinasabi ng nangangaral. Ipinapangaral ko lang bilang mga ngaral ang sinasabi ng nangangaral. Ito ang nangangaral. Kung ano sinabi ng salita, yun lang. Kaya dito lang tayo. Tuloy natin ito sa susunod. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon naman, salamat sa mensahe ito, Panginoon naman, ay maging kalakasan at magbigay ng tuloy pang karunungan at pag-mold, Panginoon, sa bawat isa sa amin at patuloy maging liwanag ng salitang ito upang kami ay mailagay sa sentro ng iyong salita upang makita namin, Panginoon, ang mga kinabuhayan ko kami ay nasa inyong sentro ng iyong salita, Panginoon naman, upang malaman namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, na kung saan kami ay mailagay kami sa tamang linya, Panginoon, sa inyong paglilingkod, Panginoon naman. Lord God, at patuloy niyong patubayan, Panginoon, bawat isa, Panginoon Ama, patuloy palakas sa espiritual, sa lahat ng pangailangan namin, Panginoon Ama. At tulungan mo kay Panginoon Ama sa mga buhay, Panginoon Ama. Minsan ito, Panginoon, na muling pagbabalik dito, Panginoon Ama, na maka-recover kami, Panginoon, sa pangailangan financially, Panginoon Ama. At sa pang-araw-araw, Panginoon Ama. Pati namin hindi kami pinagkukulang, Panginoon Ama, pero nangingi kayo, Panginoon, ng stable na hanap buhay dito, Panginoon Ama. Sa muling pagbabalik namin, Panginoon Ama, na sa panahon na napunta kayo ng Manila at sa pagpili namin pinagkakitaan, Panginoon Ama, naudlit yun, Panginoon Ama. Dahil kami ay, dahil sa pag-ibig, Panginoon Ama, sumama kami doon, Panginoon. At kaya isimula kami muli ngayon dito, Panginoon Ama. At kayo na bahala sa amin, Panginoon Ama, kung ano pangangailangan, Panginoon Ama. Aming pang-araw-araw, ganun din po sa ibang mga kapatiran. Sila Barino, sila Sister Bichi, Panginoon Ama, alam yung kanilang pangangailangan doon, Panginoon Ama. Bless mga kanilang pagkakakitaan, Panginoon, mga kapatid namin, mga baptismado sa ministering ito, Panginoon Ama. At ganoon din pa sa mga nanonood, Panginoon Ama, at patuloy sumasabayo sa ministering ito. Bless mo sila sa aking pangailangan, batid mo ang kanilang pangailangan. Jesus Christ, tanggapin mo ang iyong kahilingan sa oras na ito, Panginoon. At salamat at Lord, Panginoon Ama, kung namin nabanggit, Panginoon, batid mo ang mga bagay nito, Panginoon. At salamat na langit ko, Panginoon Ama, sa dakilang pangalan, Panginoon Kristo Jesus. Amen at amen. Salamat sa mga sumubaybay at mga nanonood sa gabing ito. Pwede ng Panginoon.